Sa pagdilat ng kanyang mata, balot ng yelo at napakasakit na ng katawan niya, ang ikatlo ang nagligtas sa kanya. Ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa taong ito. Ika-1 ng Abril ng taong 1984, sa pagdilat ng mata ng 28 taong gulang na binata na si James Seveny, balot na ng makapal ng yelo ang kanyang katawan. Sa paglinaw ng kanyang paningin, tila ba kulay pula ang niebe na nakabalot sa kanya. Isang malalim na hininga ang sinubukan na gawin niya. Ngunit sa pagbuwelo pa lamang niya, tila ba sinibat ang baga niya sa sakit na agad na naramdaman niya. Sa pag-ungol niya, naramdaman niya pa na may kakaibang nakakapa ang dila niya. Ito ay sa loob mismo ng nakasara na bibig niya. Matutulis ito at tila ba may mainit-init pa na likido. Kakaiba ang lasa nito ayon sa kanyang isip. Baka namuuna ang yelo sa kanyang bibig. Kaya naman dalian niya ito na dinura. Nagulantang siya. Nangipin niya pala ang mismo na nanginunguya niya. Ang mainit-init na likido ay sariling pulang likido sa katawan niya. Sa tarantay, sinubukan nitong iangat ang kanyang kanang kamay. Ngunit tila ba ito ay hindi naman makagalaw. Kaya naman matapos ang kanan, kaliwa naman kanyang sinubukan na pagalawin. Ngunit sa kakaunti pa lamang na pag-angat nito ay napasigaw siya sa labis na sakit na naramdaman niya. Di nito napigilang mapahagulgol sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Lumingon ito sa paligid. Hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung bakit siya ay nasa sitwasyon na yun. Wala siyang maalala. Hindi niya alam kung nasaan na nga ba siya. Sa pagtingala nito, nakita niya ang isang mataas na bundok. Ito ay nababalot ng napakakapal na yelo. Hindi nito alam kung anong bundok ang kanya nasa harapan. Ngunit tila ba alam niya na ang bundok na ito ay inakyat na niya. Itong si James ay nabubuhay para umakyat ng kabundukan. Nakatira ito sa kanyang sasakyan at naglalakbay ito sa iba't ibang bahagi ng Amerika at Canada para akyatin ang pinakamatataas na bundok sa mga nasabi na bansa. Habang nakahilata ito sa napakalamig na yelo, dahan-dahan na alala nito kung ano ang nangyari sa kanya. Biglang bumulusok ang alaala, siya ay nasa isang bundok ng Canada. Ito ay ang tinatawag nila na ang Canadian Rockies. Kasama niya pala ang pinakamatalik na kaibigan niya. Ito ay walang iba kung hindi si Richard Whitmore. Kasama niya si Richard sa pagtatangkang akyatin ang bundok ng Delta Form. Ang mismong bundok na kanya mismong nasa harapan. Natatandaan na niya na habang umaakyat silang dalawa, isang avalanche ang tumama sa kanila na siya naman naging sanhi ng mabilisan na pagkahulog nila. Hindi na nito matansya kung gaanong kataas na nadali sila, ngunit kalaunan ay lumabas na ang katumbas ng taas ng kanilang pinagbagsakan ay 140 palapag na tore. Kung padadaliin mga katinagalog ko, nahulog sila mula sa taas ng gusali ng Empire State Building hanggang sa pinakailalim. Sa pagbalik nitong si James sa realidad, agad nitong hinanap ang kanyang kaibigan at kasama na si Richard. Masakit man na sobra-sobra ang kanyang buong katawan, patuloy ito sa paglinga. Sa wakas, sa kumpol ng yelo na banaag niya ang pinakamatalik na kaibigan niya. Sa isip-isip niya na sana ay nasa maayos din ito na kalagayan, magkasama silang magtutulungan upang makaalis sa kanilang masaklap na kinalalagyan. Sinubukan itong tawagin ang pangalan ng kaibigan, ngunit ito ay hindi sumasagot. Sa kanyang isip na baka wala pa itong malay, kailangan niya na ito ay agad na mapuntahan. Ngunit nang tangka nitong umupo, tila ba tinamaan ng kidlat ito sa sakit na kanyang naramdaman. Napahiyaw itong si James ng malakas. Ngunit dahil sa pagnanais na masaklolohan ang tila ba wala pa ring malay na kaibigan, kinuha nito ang kanyang kakaunting lakas na natitira at ginamit niya upang makaupo siya. Pagapang niyang tinungo si Richard gamit ang kanyang kaliwang braso, tinungo niya ang pinakamatalik na kaibigan niya. Nang sa wakas marating niya itong si Richard, napaluha ito sa kanyang nakita. Hindi na ito humihinga pa. Tila ba nabali ang leeg at likod nito dahil sa halo-halong pighati at sakit na nararamdaman. Muli siya ay napabagsak na lang sa yeluhan. Sa isip niya, walang ibang tao pa ang makakakita sa kanila. Walang nakaalam kung nasaan sila
Walang taong dumadaan sa lugar na ito ng ganitong panahon. Wala nang pag-asa na makaligtas pa siya. Pareho na lamang sila ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na sa kabundukan ay mahihimlay ang walang buhay na katawan. Tila ba sa isip niya, minsan sa buhay niya ginusto naman niya na ganito ang maging katapusan niya. Ngunit iba pala talaga pag nasa harap mo na ang iyong katapusan. Dahan-dahan kasabay ng pagtanggap niya sa masaklap na katapusan na sasapitin na niya, unti-unti na ring lumalamig ang katawan niya. Inaatake na siya ng hypothermia. Ito ay ang mabilis na pagkaubos ng natural na init ng katawan ng isang tao. Nang akma na pawala na ang kanyang kamalayan, isang boses ang kanyang narinig mula sa likuran. Isang babae pala ang pinanggagalingan ng tinig na kay ganda. Ayon kay James na nakakakalma ang tinig nito, kaya naman ang sabihin nito na wag kang susuko, subukan mo. Tila ba bumalik ang tapang sa kanyang buong katawan. Muling naging determinado ito na mabubuhay pa siya, makakaligtas pa siya. Sinabi ng babae sa kanya na isuot mo muna ang jacket mo. Kaya naman kahit na sobra-sobra ang kanyang sakit na nararamdaman, pinilit niya na isuot ulit ang jacket niya. Sumunod na sinabi ng babae sa kanya na uminom ka ng tubig kahit kakaunti. Siya naman ay agad na tumalima. Muling nilingon nito ang babae. Kalmado nitong sinabi sa kanya na alisin mo ang pagkakatali mo sa katawan ng iyong kaibigan. Gamitin mo ang lubid, sumandal ka sa puno at subukan mo na itayo ang sarili mo. Kaya naman gamit ang bali nito na kaliwang braso, kinalag niya ang nagdudugtong na tali sa kanilang dalawa. Buong lakas pinilit niya ang sarili na itayo siya at hindi ito makapaniwala. Kung kanina ay halos papanaw na siya, ngayon ay nakatayo na siya. Sumunod na sinabi ng babaeng kasama niya na kailangan ay gumalaw na siya. Bali-baliman ang daliri niya sa paa at maging ang tadyang din niya. Dahan-dahan nagpumilit na lumakad siya. Sa loob ng 4 na oras, makailang beses na siya ay paulit-ulit na bumagsak. Ngunit sa tuwing tila ba siya ay bibigay na, ang kasamang babae niya ang nagsasabi na tumayo ka, kaya mo pa. Sa likuran niya na natili ang babae upang sabihin sa kanya na kayang-kaya mo pa. Matapos ang 4 na mahabang oras at labis na sakit at pasakit, sa wakas narating nito ang campsite na iniwan nila na magkaibigan. Dahan-dahan sinubukan niyang buksan ang kanilang tent. Alam niya sa loob nito ay mayroong tulugan na tutulong upang siya ay manatili na mainit. Sa loob noon ay may pagkain din at tubig. Kailangan niya ito lalo na sa kalagayan niya ngayon. Ngunit hindi niya ito mabuksan. Nanigas ng maigi ang kanyang mga kamay nang lalabo na rin ang kanyang mga mata. Naisip niya na pakiusapan ng kasamang babae niya sa likuran upang siya ay tulungan, upang ang tent niya ay mabuksan. Ngunit sa kanyang paglingon, wala pala siya nakasama. Nag-iisa lamang pala siya simula ng umpisa. Nang tingnan niya ang bakas ng paa sa malalim na yelo na tinahak niya, iisa lang ang naiwan na mga bakas. Ngunit sino ang kumakausap sa kanya? Sino ang nagsasalita sa likuran niya? Sino ang naguutos na bumangon siya? Labis na kalituhan ang noon ay nararamdaman niya. Muli sinubukan niyang buksan ang kanilang tent na iniwan, ngunit hindi talaga gumagana pa ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, bumagsak na naman siya sa yelo. Sa isip-isip niya, nakarating nga ako dito, ngunit ito na rin pala ang magiging katapusan ko. Litong-lito sa kung sino ang kumakausap sa kanya, sa sakit na nararamdaman niya, sa kalituhan niya. Ilang boses na naman ang narinig niya. Sa takot na baka kung sino na naman ang kasama niya o kung anong boses na naman ang naririnig niya, ay ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, 3 mga totoong tao ang nakakita sa kanya. 3 mga magkakaibigan na nagkataon nang nag-iiski sa lugar ang nakatagpo sa kanya. Ang isa sa kanila ay nurse. Tinulungan nito si James na mainitan ng kanyang buong katawan. At ang isa naman ay mountaineer na siyang agad na umalis upang makahingi agad ng tulong. Matapos ang 2 oras, isang helicopter ang dumating upang siya ay masaklolohan. Sa ospital itong si James ay maayos na nakarecover. Matapos ang 4 na buwan, saka lamang nito ikinuwento ang kanyang kakaiba na naranasan. Ayon kay James na ayaw niya na akalain ng iba na siya ay nawawala na sa kanyang sarili. Ngunit ayon sa tala, mga katinagaalog ko,
Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may pangyayari na ganito. Nang panahon na mangyari ang malaking trahedya sa Amerika at bumagsak ang isang malaking building, may mga ilang tao na nakaligtas at sinabi nila na isang tao ang nagturo sa kanila ng mga ligtas na pwedeng daanan palabas. Ngunit nang kanila itong lingunin upang pasalamatan, wala pala sila nakasama. Kaya naman sa dalas ng ganitong kaganapan, nabigyan na nila ito ng pangalan. Ito ay ang tinawag nila na ang ikatlo. Si James ay hindi naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala sa anghel. Kaya naman, ayon sa kanya, na nang panahon na yon, isang nilalang ang nagsalba sa kanya. Hindi niya alam kung sino yon, kung ano yon. Ayaw niyang maniwala na Diyos ang naging tagapagsalba niya. Mga katinagalog ko, ano po ba sa tingin ninyo? Kaluluwa o anghel ba ang mga sa kanila ay nagpapakita? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinaka-interesanteng sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.